Hello guys, magandang gabi. So nandito tayo ngayon sa harap ng Ceres Terminal. So alam niyo guys, pupunta ako sa workplace kasi kukuha ako ng back to work para makabalik na duty bukas, no? Kasi kanina nag-absent ako for check up kasi kung hindi nyo na mamalayan guys, nangayayat na ako guys kasi hindi ako masyado makakain, hindi ko masyado mapasok yung mga pagkain sa bunganga ko, no. So I decided to go to doctor para magpa-check up at mabigyan ng reseta, no, ng gamot kasi parang hindi ko na kayang tiisin pa yung sakit na nararamdaman ko due to hindi ako makakain ng tama dahil nga dito kasi nga guys, meron yun akong acid reflux. So napakahirap talaga magkaroon ng acid reflux kasi yung punteriya niya is yung stomach mo, yung heart at saka yung lungs, yung dito guys, oh. So mahirap kumain at lumunok ng tubig. So yun, tiniis ko for 1 month. Actually pang second time ko na to na pag-check up kasi yung first check up ko is hindi ko nabili yung antibiotic. Gumaling naman ako kaso nung uminom ako ng juice parang na-trigger siya at bumalik ulit at ayun, nagsuka ako ng maasim na tubig saka yung dito ko parang ang akdi, no. So doon nag-start ulit na hindi ako makakain ng maayos. So yun lang guys. So sa mga palakapi dyan, no, kung palakapi kayo dapat times 3 yung iinumin yung tubig. Kung ilang baso yung nainom yung kape, dapat times 3 dapat pala inom mo tubig, no. Kag minimize lang ang kape, soft drinks, no. And wag araw-araw yung ulam natin is mantika, maraming mantika. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo based on my experiences, no, at para magkaroon din kayo ng idea kung bakit nangyayari sa yun yan, yung pagkakaroon ng acid reflux, no. So sa pagkakaalam ko kasi guys, yun kasi yung sinabi sa akin, yung mga oily na mga pagkain, palakapi, soft drinks, no. So yun, isa yun sa mga rason. Actually guys, isa sa mga nalaman ko, yung pagkakaroon ng acid reflux, no, siguro sa pagiging stress at saka pagkakaroon ng anxiety, no, pagtukar ba. So yun yung nabasa ko dito sa social media. So yun lang guys, and ingat. Salamat.